Kuya, pilay bayad sa NMAX? Pilay bayad NMAX? 4 plus? 5,000 Pero hindi pa kasama yung top box? Bitin ko na lang. Good morning guys! Welcome back to my channel! At dahil na-board kami last summer, naisipan namin mag-road trip mula Dasmariñas, Cavite to Butuan City, Mindanao, ang aming hometown. Guys, sa video na to, ipapakita ko muna sa inyo ang biyahe namin mula Mindanao to Manila via Togo. Gagawan ko pa kasi ng separate na video ang ride namin mula Cavite to Mindanao. So, ang pagbalik lang muna ang gagawan natin ng video ngayon. Yun ang ipapakita ko sa inyo. So, for today's video guys, ipapakita ko sa inyo ang proseso at kung magkano ang mababayaran sa motor kung isasama natin sa ating biyahe mula Mindanao to Manila. Kaya tara na, let's go! So ito guys, yung nakikita natin ngayon, ito yung papunta na kami ng Nasipit Port. At dahil sa Doongan kami, Doongan, Butuan City kami nagstay. So, umalis kami ng Doongan around 5:30 ng hapon kasi ang biyahe namin alauna pa naman ng madaling araw. By the way guys, ang sasakyan pala natin ngayon is ang Togo Travel. Bagong-bago daw tong barko nila. Bago ng Togo pero lumang barko. Ito yung masikap. So, ayun na nga guys. Ito, papunta na kami nito ng pier. So, inagahan lang namin kasi magpa-process pa kami ng documents para sa motor. Ang biyahe talaga namin, alauna na madalang araw ng May 23. Pero pumunta kami hapon ng May 22. Pero guys, May 21 pa lang, nagpa-booking na kami. Pumunta na kami ng pier para magpa-book ng motor para isasakay nga kasama namin sa biyahe namin. Ng May 23 ng madaling araw. So, kung hindi nyo naman mapabook ng mas maaga, pwede naman kayo pumunta ng mas maaga bago ang biyahe nyo. Ang sabi sa amin, at least 6 hours bago ang travel time. So, ayan na nga guys, touchdown na tayo dito sa Nasipit Port. At ayan, kung nakikita nyo, medyo maraming tao, maraming mga sasakyan, maraming motor. At kasama rin natin yung mga motor na yan sa biyahe natin mamaya. Iba't ibang motor ang nakaparada dito kasi sarado pa ang Togo ticketing office. So ayan, tanungin muna natin yung iba natin mga kasama dito kung magkano nagastos nila sa kanilang shipment ng motor. Kuya, pilay bayad sa NMAX? Pilay bayad NMAX? 4 plus? 5,000 Pero hindi pa kasama yung top box? Bitin ko na lang. Ang top box guys, ito yung nasa likod ng motor natin. Ito yung storage compartment. So kagaya nito, akala kasi namin may bayad pagka merong kasamang top box. Kasi syempre, mas bibigat siya or mas lalaki yung motor. Kaya ang akala talaga namin may bayad or additional na bayad pagka nakakabit pa yung top box. So ayan na nga guys, andito na tayo ngayon sa ticketing office dito sa pier mismo. Kaso sarado pa sila. Kailangan may dala na tayong photocopy ng mga requirements para mas mabilis ang proseso. So ito nakalagay naman sa screen kung ano yung mga requirements na kailangan nating dalhin. Actually, open naman sila mula umaga hanggang tanghali. Pagdating ng alauna, close na sila at babalik sila mga 7 or 8 na ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. So, ayan, marami kami nag-aabang dito. Hindi lang kami na may shipment, pati na rin yung ibang mga hindi pa nakakuha ng ticket. So, ayan na guys, ang kukunin natin dito ang bill of lading. Pati na rin syempre ang payment para sa motor. Ang bayad sa motor guys, nakadepende kung gaano kalaki kasi meron silang tinitingnan na small, medium, large doon sa loob ng ticketing office. So, depende sa inyo or depende sa dala nyong motor ang bayad. After nyo dito makakuha ng bill of lading, papasok kayo doon sa PPA at magpapatatak kayo doon
sa tinatawag nilang arrestry. Tapos babalik kayo doon sa x-ray machine para magpa-screening. Guys, may lalabas na screener. Sila ang mag-check ng motor natin. I-check nila lahat mula loob hanggang labas. Titignan nila. Ayun ang tinatawag natin screener. So after natin magpa-screen guys, sasabihin naman sa atin kung saan tayo pwedeng mag-park para mag-antay na lang tayo sa boarding. Pero bago mag-boarding, meron uli mag-check na K9 na aso para doon sa final checking bago tayo mag-boarding. So eto na nga guys, pinapa-boarding na nga ang mga tao. So nauna kasing ma-check yung motor natin kaya pwede na rin tayong pumasok doon sa loob. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan bandang pwede ipasok yung mga motor at yung mga sasakyan, pati yung ibang shipment na ipapasok sa barko. Hindi ganun kadami ang mga tao ngayon guys or yung mga pasahero, kaya konti lang din ang nakikita nyo dyan. Pati yung mga shipment, konti lang din, hindi talaga napuno yung barko. Napakalaki ng barko na to. Siguro ang mga pasahero umabot ng siguro kulang-kulang 200 to 300 katao lang. Tapos ang shipment, konti lang din, hindi nga napuno kasi sinilip namin dun sa baba. Hindi nga napuno yung buong lagayan mismo ng mga shipment sa baba ng barko. So ayun na nga guys, after nga natin mapa-inspect sa K9, so ipapasok na yung motor dito sa loob. So ayan, makikita nyo, ayan yung may araw na yan. Diyan ipapasok sa loob. So pwedeng mauna yung mga shipment na malalaki, pwede rin yung motor natin. Pero sa gilid na kasi ilalagay yung mga motor, kaya inuna talaga yung mga shipment na malalaki. Pero yung motor natin, nandun na rin sa loob, sa gilid lang siya nilagay. Pagdating naman dun sa loob, meron namang sasalubong sa'yo, i-arrange nila kung saan ilalagay yung motor, lalagyan nila ng tali. Tapos guys pala, iiwan mo yung susi ng motor mo kasi sila din ang maglalabas, hindi ikaw. Sila ang maglalabas din sa barko pagdating ng Maynila. So ayun na, pagdating ng Maynila, syempre, ipaprocess mo muna yung documents, gate pass, ganyan. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Tapos sila na ang magbibigay sa'yo. Ida-drive nila yan mula dyan sa barko palabas hanggang doon sa may gate malapit. Doon mo na kukunin yung motor mo. Safe naman guys, kahit iwan mo yung susi mo, kahit nandyan pa yung top box mo, nasa sayo na yan, pero safe naman. So yung sa amin, hindi namin tinanggal yung top box namin. Wala namang kasama, hindi naman siya kasama sa bayad kasi. So ayun, kumuha lang kami ng konting damit at yun na nga, nilagay sa bag para doon dalhin doon sa taas habang nasa biyahe kami. So ayan, yan, konti lang kasi ang karga, so napaaga ang biyahe namin. Imbis na alauna, naging 12:45 ng madaling araw. Nag-advance ng 15 minutes ang biyahe namin. And so, ayan na nga guys, nandyan na. So, nakaalis na tayo ng Nasipit. At ang travel time natin ay inabot lang ng kulang-kulang 26 hours lang. Kasi umalis ng, sabihin na natin, alauna ng madaling araw. Nakarating din kami ng pier ng Maynila around alas 2 ng madaling araw. So, nasa 25, ano lang siya, 25 hours lang lahat. Ay, eto nga pala guys, ito, papakita ko sa inyo itong sa loob ng masikap na barko ng Tugo. Malaki at malinis ang barko na ito ng Tugo. So, ayan. So, ikot-ikot muna tayo. Hindi natin matatawag na house tour to kasi hindi naman ito bahay. So, itutour ko muna kayo dito sa barko ng Tugo. Actually guys, naghahanap din kami ng, baka may mga kakilala kami dito na kasabay din namin sa pagsakay. Kaya nag-ikot-ikot na din kami. So ayan, napakaganda ng weather at saka walang yung alon. Kalmado yung dagat, hindi siya maalon. The last time na sumakay kami dito, 2018, parang 2 nights pa rin yata kami sa barko. 2 nights, 3 days and 2 nights bago makarating ng Maynila. Pero ngayon, mas mabilis na siya. So, parang isang araw lang din yung biyahe. Isang buong araw. Nandun ka na agad. So, ayan naman guys, eto, pakita ko lang din sa inyo kasi nag-upgrade kami. Ang kinuha naming ticket is for mega value, pero nag-upgrade kami since gusto namin ng privacy. So, alam nyo na. Tsaka, para rin hindi hassle. Safe din yung mga gamit namin.
So, ito guys, itutur ko kayo dito. Papasok ko kayo dito sa aming kwarto sa business class. Ay nga pala guys, nag-upgrade kami. Ang binayaran namin, 800 lang bawat isa. So, good for 2 naman to. Meron ding good for 4. So, ayan, pasok tayo. May sariling susi kami. So, masasabi ko talagang safe yung mga gamit namin sa loob. Kahit pa lumabas kami at maggala-gala dun sa labas. Yun nga lang, sobrang lamig dito. Kaya bumili rin kami ng kumot dito. Ay, hindi ibili. Nag-rent lang din pala kami ng kumot dito sa loob. Kasi sobrang lamig talaga. Hindi mo mahinaan yung aircon nila kasi centralized. So, ayan, merong sariling cabinet, merong sariling lababo. Wala nga lang CR, itong business class nila. Pero, pwede rin naman, kahit hindi ka na mag-upgrade, yun nga lang, marami kayo sa isang kwarto. Diba? Tsaka, hindi ka makapag-charge, wala kang sariling TV. So, ayan, compare mo dito, may sariling TV ka na, makakapag-charge ka, makakapag-relax ka ng maayos. Eto guys, bali, unang araw namin dito sa barko. Ayan, napakalinaw, napakakalmado ng dagat. Hindi siya maalon. So, yun guys, enjoy muna natin yung view. Kasi malapit na rin tayo makarating ng Maynila. Mamaya, panibagong proseso na naman kung anong gagawin natin para makuha natin yung motor at mailabas. Okay? Enjoy! So guys, ayan, touchdown na tayo dito sa Pier 4 sa Maynila, sa Tondo, Maynila. So time check natin guys, alas 2 ng madaling araw, May 24. At ito na ang pag-process ng documents. Kailangan meron tayong dala na bill of lading, photocopy ng ORCR ng motor, photocopy of driver's license. Pagkatapos natin dito sa ticketing office ng Tugo, papasok ulit tayo sa passenger terminal, kukuha ng gate pass. Guys, wala nang babayaran pagdating natin dito sa Maynila. So, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung mga papel na kailangan. So, yun, pag nakuha mo na lahat yun, ibibigay mo sa kanila, sila na magdadala ng motor mo, at ibabalik na rin sa'yo yung susi mo. So, ayan guys, sana may natutunan kayo, at sana magkita-kita tayo sa daan. For more video updates, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat!